Magandang morning mga kaharden! Welcome to my YouTube channel, Halaman sa Lipa TV. Ngayong umaga mga kaharden ay nais ko pong ipakita sa inyo ang aking very lashing na aglaonema Snow White. Ayan po. Gusto ko po ipaalam sa inyo kung bakit gumanda ito ng ganito kaganda in a short period of time. Kasi po, ito naman siya ay masyado siyang hiyang sa kanyang soil. Napakaganda po ito ng kanyang soil. Yung dati ko pong mixture na vermicasol and then carbonized rice hull, at saka garden soil lamang. Yun lang po ang aking soil mixture sa aking mga aglaonema. So, bukod po doon, ito po actually mga kaharden, hindi ko pa po ito nalagyan ng fertilizer pero lashing na po siya. Ayan po. Napakaganda po ng foliage ng kanyang bawat dahon. Ayan po, para po siyang plastic. Napakaganda. Pero as of today, kailangan ko po siya i-repot dahil sa mahabang period ng time na ako po ay hindi nakapag-garden dahil ako po ay lagi may sakit, laging nahihilo. So ngayon, okay po ako at this time. So kailangan ko pong sasaglitin at i-propagate siya. Ayan, kasi dito po masyado na siyang masikip. Nakakaawa, pero napakaganda po. Kung tutuusin, ang sarap niyang ilipat lang sa paso na ganito kataba kasi ang cute-cute. Pero para mas mabilis po natin siya maparami, kailangan ko po siyang i-propagate. So simulan na natin mga kaharden kung paano po mag-propagate ng ganito kagandang aglaonema Snow White. So ganito lang po siya mga kaharden. Ang ganda po niya. Maganda po siya ng 10 beses sa kagandahan kaysa aking pagmumukha. Ayan. Wow. Ito po mga kaharden, tingnan nyo po yung patong ito. Ayan po ang lalaki po ng kanyang butas. Kaya po, mas maganda po ang result ng kanyang pagtubo sa loob dahil will drain po ang kanyang paso. So, ito po siya. Ganito po siya kaganda, oh. Tingnan nyo po mga kaharden na, lashing na po siya. Lashing na, pero hindi pa po siya ganun kadaming ugat. Ayan po, nakita natin ha. Yan, hindi pa siya ganyan kasikip ang kanyang ugat. So, napakaganda po, napakaganda. Ito po kung makikita nyo, ito po ay isang ang tawag nito ay ang pinigaan ko ng nyog. Kapag ako po nagpipiga ng nyog, ang sapal niya ay nilalagay ko po sa aking mga halaman. So, wag lang siya ilagay ng nasa puno mismo. Kailangan may distance po siya sa puno. So, ito, para mas mabilis ko po siyang mapaganda ulit. Alam nyo sa totoo, para ako nanghihinayang. Kasi, napakaganda niya. Tapos, i-distract ko po yung kanyang pagganda. Pero, kapag ito naman po ay aking i-propagate, lalo po siyang gaganda. Yan. Yan. Sa mga aglaonema ko po, mga kaharden, ang aking soil mixture po lagi ay nasa 60% po palagi ang aking garden soil.
wala pa po akong lakas mga ka-harden para idiin masyado ang aking mga pinagagawa. Wow! Ayan po. Ayan po, sobrang ganda. So, dito tayo. Ito po makapal siya, kaya ilagay ko po siya sa malaking pot na to. Ayan. Pasensya na po kayo, medyo mahina pa po ang katawan ng inyong ka-harden. Kaya talagang ang aking pagkilos ay masyadong limited. Kasi as of now ay medyo nangangatal pang aking laman. Sa ngayon mga ka-harden, ang mga ginagamit ko pong pot ay mga plastic pot dahil as of today mahal pa rin po ang clay pot, kaya po ako ay nagtsatsaga muna sa mga plastic pot. Ang plastic pot po ay maganda sa mata, pero hindi po siya kasing ganda sa puno ng halaman. Unlike po talaga sa clay pot na malamig po yun sa halaman. So, napakaganda niya po. Ayan. So, 1 point. So, kailangan natin mga ka-harden mag-provide ng maraming puno. Yan. Ito. Alam niyo po mga ka-harden, ito, isa po ito sa mabilisang propagation sana. Ayan. Kapag ito ay puputulin natin dito, tutubo dito ng mas marami ang mga suloy. And then, meron ka pang top cut. Ganon dapat ang mas mabilis na pagpaparami ng aglaonema propagation. Pero siya po ay napakaganda sa aking tingin at ang dami naman po nito sa aking paligid. Hindi ko po siya puputulin kasi hindi na po ako nagpaparami ng as in daming-dami kasi sa panahon ngayon sobrang dami po ng aking halaman. So, kailangan ko na magpaganda. Kaya siya po ay itatanim ko. Ito po nakikita natin, siya po ay 2 puno lamang. Ayan po, 2 puno. Pero napakaganda niya. Ito po ay i-decorate ko sa loob ng aking bahay, kaya hindi ko na po siya puputulin. Dapat po ay puputulin ko siya para mas mabilis ang pagdami, pero since na napakaganda niya, hindi ko siya puputulin. I-repot ko siya. So ito po aking mga soil na galing po sa lumang pasuko. So ngayon, ito na po ang second propagation ko. Napakaganda po ng kanyang soil dahil na-decompose na po ang kanyang rice hull. So, ito na po ang aking pangalawang propagation. Ito po mga ka-harden, 2 puno lang po ito. Itong isa, 2 puno din. Pero, mas maganda po ito kasi mayroon po siyang napakalaking 1 puno.
3 puno. Ito naman po ay itatanim ko po ito ng per piece para mas mabilis po siyang lumago. Siya po ay magkaroon ng kanyang yan. Ito po mga ka-harden, hindi ko na po siya puputulan ng ugat. Kasi ayan po, kunti pa lang din naman ang kanyang ugat. Kapag ito po ay, para mas mabilis po siyang makarecover. So ngayon, kapag kumapal ito, madali lang naman ito puputulin. Kahit po siya ay nasa paso na, kailangan lang po siya ng cultivate. Iko-cultivate lang siya kapag makapal na po ang kanyang ugat sa kanyang paso. So yun lang po ang magandang pamamaraan. Ayan po, napakaganda. So, ito po ang pang-apat na propagation. Yan. Alam niyo po mga ka-harden, ito pong Snow White na to ay favorite ko to sa lahat ng mga alaga kong aglaw. Kasi bukod po napakaliwanag niya sa gabi, ang bilis niya pa pong lumago. And of course, yung ating panglima. Ito po ang ating panglima. Ayan. So, ito po mga ka-harden, marami itong mga sira-sirang dahon kasi ito ay ang nakasiksik. So, babawasan natin ng dahong sira, matured leaves niya, binawas ko po. Para mas mabilis po tumubo ulit ang kanyang mga panibagong sanga. Ayan. Napaka-cute niya. Dati-rati po mga ka-harden, ako po ay bumibili nitong Snow White na to. Ang isang puno po nito, ang bili ko po noon ay 250. So ngayon po, napakadami ko ng puno na Snow White. Bumili lang po kasi ako nito noon ng isang puno. Sobrang naparami ko naman po siya ng gusto. So ito. Post mo, Dad. So, ito po mga ka-harden, isa po ito sa mga anak na nito. Ito po sila. Yan, anak na po niya nito. Ito po ay, nagstay pa lang ito sa akin ng 11 months. Dahil ito ay sa September, mag-1 year pa lang siya sa akin. Pero ganito na po siya kadami mga ka-harden. So, ito ngayon, ang cute-cute niya rin pero hindi po siya tumataba. Hindi po siya ganyan kalago. Kasi, siya po ay masikip. Masikip na sa kanyang paso. So, iriripat natin siya ngayon mga ka-harden. Ngayon lang po ako ulit nagkaroon ng time para mag-garden. Ayan. So, ito naman po siya mga ka-harden. Tingnan po natin. Ito. Siya po ay nakahiga. And then, meron po siyang bagong tubo dito sa ilalim. Ayan. At ang kanyang puno
nung nakahiga ay nagkaroon pa po ng panibagong ugat. So, napaka-safe niya na putulin. Ayan. Dahil, ayan po, yung nakahiga niya ay ganito po siya kaganda. And then, ito naman po, magkakaroon pa po ito ng mga panibagong tubo ulit, suloy dito sa aking pinagputulan. So, ganun po kabilis ang pagpaparami ng ating mga Aglaonema Snow White. Ito po ay mga cute lang sila. Kasi po, kaya sila cute, masikip po sila sa kanilang kinalalagyan paso. Dahil last time, wala po akong paso, nahihirapan po akong magtanim. So ngayon, mas mapaparami ko po siya ng husto. Kasi marami din po akong paso. Yan. At ayan po, kahit siya po ay payat, maliliit, pero ang cute po nila. Ayan po mga ka-harden, ang cute. Cute lang siya kahit maliit. So mayroon ako ulit 4 na puno. Ayan. Ito. So ito naman mga ka-harden, ito ay nakita nyo dati sa aking vlog na siya yung pininto ko sa inyo na napakabagal niya po. Napakabagal niya lumaki. Ito po yung unang propagation ko, yung 1, 2, 3, 4, 5. Ito po ay kaedad niya. Ayan po oh, kaedad niya. Pero siya po ay hindi siya nagkaroon ng suloy. Samantala, ang kanyang kapatid ay napakarami ng anak na sumuloy. So, ito po yung vlog ko noon na pinakita ko sa inyo na siya po ay hindi maganda dahil po sa mixture ng aking soil. Dahil sa gaya po ng sinasabi ko sa inyo, yung aking po mga plants, lagi ko po yan ginagawa ng experiment. Depende po doon sa soil. Dahil mas gusto ko silang makilala kung paano at saan sila gagandang mixture ng aking soil. So ito po ang soil niya na ginawa ko noon ay hindi maganda sa kanya. Dahil ito po ay nilagyan ko siya ng mas maraming kukupit noon. May kukupit siya. And then rice hull, carbonized rice hull. At kunti po yung aking garden soil. So hindi po gumanda ang kanyang pagtubo. After po na mga 3 months, napapansin ko na wala siyang development. Ang ginawa ko po ay aking po siya nerisoil. Nung nerisoil ko po siya, ayan na po mixture ko. Ngayon, ito na po siya, gumanda na po siya mga ka-harden. So, hindi ko po siya papakialaman. Ang gagawin ko lang po sa kanya, ito po, i-cultivate ang kanyang puno. Dahil oras na para i-cultivate siya. Ayan. Para mas lumago po siya lalo. Dahil sa panibago niyang soil ay gumanda na ang kanyang pagtubo. So ngayon, ayan na po siya. Ayan. So na-cultivate na natin. Buhaghag na ulit ang kanyang lupa. Para mas lalo pa siyang gumanda, ay putulan natin ng mga matured leaves na hindi naman na siya maganda sa kanyang puno. So, ito po ay luma akong tanim. Ayan, kailangan ko lang siya pagandahin ulit. Ito po ay walang fertilizer. Pero, alam niyo po mga ka-harden, kung gusto niyo po mas mabilis siyang lumago, osmokot lang po ang akin nilalagay sa aking mga halaman. Alam niyo po mga ka-harden, ang tagal ko pong hindi nakapag-harden. Napabayaan ko po ang aking paligid. Dahil ang aking oras po ay kulang pa sa aking health. So ngayon, sobrang na-miss ko po ang paghahalaman.
So, ang araw ko ngayon ay masayang araw para sa aking Snow White Aglaumina. So, ito po siya. Kailangan ko po ito ay i-ripat. Repotting lang po tayo rito. Ito po ay mabagal ang kanyang paglaki dahil ang lupa nito ay soilless potting media po ang ginamit ko rito. Hindi po niya ganong kahiyang ang soilless potting media. So ngayon, itong aking soilless potting media ay dadagdagan ko ng aking mixture na soil para mas gaganda ang kanyang pagtubo. Ayaw po ni aglaw sa soilless potting media. Ito po, kung makikita natin, soilless potting media po ang gamit ko rito. Ang liit po ng kanyang mga stem. Ayan po. Hindi kagaya sa una kong propagation na ang lalaki po ng stem at ang gaganda. Ito naman, napaka-healthy din naman tingnan ang kanyang dahon. Cute naman, pero ang nangyayari lang ay hindi siya nagbigay ng ganun kalaking puno. Ang liliit po ng kanyang puno. Ayan. So, napakaganda niya. So, ako lang po ay magre-repat dahil 4 na puno pa lang naman ang meron siya at payat pa. Kaya, okay lang po siyang i-repat muna. So, ito. Ayan. Sila po ay mga stable na pwede na agad silang pampasok sa loob ng bahay, pang indoor. So ngayon, ako po ay dito na pupunta sa mga maliliit home propagation. Ito po mga ka-harden, ang ganda niya. Ayan po, kahit matured na po ang kanyang leaves, nakikita po natin na ang healthy po. Very healthy. Napakaganda. Pero alam niyo po, kahit gaano siya kaganda para sa paningin ko, ay kailangan ko pa rin siyang putulan para mas mabilis po ang kanyang paglago. Ayan. Mas mabilis po ang recovery ng kanyang health para tumubo ulit ng panibagong stem. So, ito po ang aking idea lagi sa aking pagtatanim ng mga propagation ko. Kaya ko po siya pinutulan dahil siya po ay kunti ang ugat at nagputol po ako rito. So, kailangan magbawas tayo ng dahon para mas mabilis makarecover at lumabas ang mga ugat. Yan. So, ito ngayon mga ka-harden, ang papayat niya, pero ang cute naman. Yan siya.
So, ito po, napakakapal po ng kanyang ugat. Siya po ay, pag ganito kakapal, kailangan na po natin siyang bawasan. Yan. So, ayan po. Ito po ay makapal din, so kailangan din natin magbawas ng ugat dahil stable naman na po siya. So mga ka-harden, ito po ngayon ang aking mga magagandang Aglaonema Snow White. So, ngayon ito pong tatlong malalaking ito ay akin po siya aayusan. Lalagyan ko po siya ng stones at pwede na po siyang ipapasok sa loob ng aking bahay. And of course, meron po ako mga panibagong babies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron pa akong 8 na papalaguin ulit. Ayan po, ang dami nila. So, yan. So, ganito lang po guys. Ganito lang po mga ka-harden ang pag-propagate ng ating Aglaonema Snow White. So, this is at